umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa nakita po nating balita patungkol po sa panibago na naman na magsasampa ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte, mga kababayan. So sabi po dito sa Abante TNT, tunay na tablodista, ikalawang impeachment complaint versus BP Sara ihahain ng Makabayan Black. So ibig sabihin, mga kababayan, bukas maghahain ang Makabayan Black ng panibagong impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Ano po? So sabi po dito sa balita, basahin po natin yung nilalaman. Wait lang, may ads lang. Ayan. So sabi po dito, mga kababayan, ihahain na Makabayan Black ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nabatid ng mga miyembro ng Makabayan Black ay sasamahan ng nasa 50 na kinatawan mula sa iba't ibang progresibong grupo sa paghahain ng reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco, mga kababayan. So ibig sabihin, nasa 50 na kinatawan yung magpa-file bukas, mga kababayan, ng another impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Ano po, at ito po ay sa pangunguna ng Makabayan Black. Kung makikita nyo, di ba, nung nakaraan, etong sina former Senator Laila de Lima at yung iba't ibang mga sektor, mga kababayan, yung nag-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. So eto, panibago na naman po etong ipa-file, mga kababayan, bukas. Ano po, so sabi po dito, ayan, ang reklamo ay kaugnay ng korupsyon at mali umanong paggamit ng confidential funds ni Duterte. Ang paghahain ng reklamo ay sasabayan ng kilos protesta ng bagong alyansang Makabayan sa labas ng Batasan Complex sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. So yan, kung makikita nyo, mga kababayan, bukod sa pagpapile ng impeachment complaint, may kasabay po yan na kilos protesta, mga kababayan. Kasi nga naman, di ba, sabi ko nga sa inyo kahapon, marami pa mga susunod na magpapile ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Hindi lang po doon nagtatapos doon sa ipinail ni na former Senator Laila de Lima. Kung hindi, may mga susunod pa dyan, mga kababayan. At asahan nyo na bukod dito sa Makabayan Black, baka may mga susunod pa na magpapile ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Pag ito pa, mga kababayan, ang sinasabi nila na malabo pa sa puset, di umano daw na ma-impeach etong si Sara at malabo pa sa puset na magdire-diretso etong impeachment complaint laban kay Sara, ay ewan ko na lang, mga kababayan. Ano po, kasi parami ng parami yung mga nagrereklamo laban po dito kay Sara at gusto po talaga na ma-impeach po ito para matigil na po yung kanyang mga kalukuhan. Ano po, at pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So maliwanag, mga kababayan, na bukod po kina former Senator Laila de Lima, may maghahain ng panibago na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte, at yan po ay sa pangunguna naman ng Makabayan Black. So ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan, dito sa inilabas po ng Malacanang na pahayag patungkol po do sa paghahain ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Kasi ang sinasabi ng mga DDSet, ang nasa likod daw po niyan ay ang Malacanang, mga kababayan. At si PBBM daw yung nagpapatakbo dun sa mga nagpa-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. So sabi po dito, mga kababayan, sa People's Tonight, basahin po natin ito. Yan. Sabi dito, iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong Martes, Disyembre 3, na walang kinalaman ng Office of the President, OVP, sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara nitong Lunes. So kung makikita nyo, di ba, nagbigay na ng pahayag si PBBM ng opinyon patungkol po dyan sa impeachment laban kay Sara. At kung si PBBM nga daw ang tatanungin, mga kababayan, kung siya daw ang tatanungin, wag na daw pagtuunan ng pansin itong si Sara, kasi nga wala nga itong halaga. Wala nga itong kwenta, hindi nga ito importante, mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi natin, hindi naman pwedeng pigilan ng presidente yung mga kababayan po nating Pilipino na gustong mag-file ng impeachment complaint at gustong mapatalsik etong si Sara sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dahil sa nakikita po ng mga kababayan Pilipino natin na masyado nang naaabuso ng ating Vice Presidente
yung kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. The office of the president has nothing to do with it. Dagdag niya, 17 individual mula sa iba't ibang sektor ang naghain ng pinakaunang impeachment complaint sa House of Representatives laban sa BP o kay BP Sara base sa 24 paglabag ng Office of the Vice President OVP at Department of Education DepEd na dati niyang pinamumunuan. So sabi pa dito, ito ay may kinalaman sa 612.5 milyong halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd na sinabayan ng sunod-sunod na pagtanggi ni Duterte na sumipot sa pagdinig ng House Committee upang ipaliwanag kung paano ginastos ng tanggapan ng malaking halaga na salapi mula sa kaba ng bayan. So ibig sabihin mga kababayan, yan yung mga dahilan kaya ipinapa-impeach etong si Sara. At saka kung titingnan nyo, yung sinasabi ni Harry Roque na ang nasa likod niya ay ang Malacanang si PBBM, walang katotohanan yan. Dahil nagbitaw na nga ng pahayag dyan ng opinyon ang presidente po natin. Kaso nga lang, hindi pwedeng pigilan ng Kamara, mga kababayan, at hindi pwedeng pigilan ng presidente yung mga kababayan Pilipino natin na gustong ipa-impeach etong si Sara. Gaya nga ng sinasabi natin paulit-ulit, kung eto lang sana ay niresolba ni Sara ng mas mabuti, mas maaga mga kababayan, wala sanang ganito. Wala sanang problema na ganito mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, sa kakaiwas niya, eto, papunta na tayo sa impeachment laban dito kay Sara. Ano po, at malaki ang posibilidad, kahit naman yung iba mga senador, sinasabi nila na talagang tutuluyan etong si Sara at eto na ngayon. Mga kababayan, ano po, so asahan po natin na yung Makabayan Black, mga kababayan, magpa-file din ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. At pag yan ay hindi pa naaksyonan, ewan ko na lang talaga. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan eto pong si Pulong Duterte mga kababayan ay gigil na gigil dito kay former Senator Leila de Lima. Kasi nga kung matatandaan nyo, di ba kahapon nag-file sila ng impeachment laban po dito kay Sara. At eto pong si Pulong mga kababayan ay naglabas naman ng kanyang statement. Sabi po dito, eto daw, sino naman ang mamumuno? Ikaw at ang mga tropa mong kurap, adik at terorista. Eto daw, Paulo Duterte. Ukol sa impeachment case ni Sara Duterte. Ano po, so ibig sabihin, pahayag po yan ni Paulo Duterte laban po kay former Senator Leila de Lima. So kung makikita nyo dito, naka-quote in quote, sabi ni de Lima, panahon na raw para i-impeach si Inday. Sino naman ang mamumuno? Ikaw at ang mga katropa mong kurap, adik at terorista mga kababayan. So ang pinatutungkulan po niyan, unang-una yung accusation nila sa ating presidente. At yung accusation nila na kumakamal daw ng pera ang ating gobyerno, limpak-limpak na pera, at saka itong si House Speaker Romualdez. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, ito kasi yung hindi maintindihan ng mga DD-shit na kaya pinapa-impeach etong si Sara kasi hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng mamamayan, kung paano ito ginasta mga kababayan. Kasi nga lalo na ngayon, lumalabas yung kay Mary Grace Piatos na wala naman palang pagkakakilanlan, walang record mga kababayan sa PSA. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, kung walang record yan, ibig sabihin kathang isip lamang po yan ni Fiona. Kathang isip lamang po yan ng ating Vice Presidente at kathang isip lamang po yan ni Gina Acosta kasi nagsinungaling siya dun po sa kamera na sinasabi niya na maraming piatos dun sa Davao. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, since kathang isip nila yung mga Mary Grace Piatos, talagang may anomalya na nangyari sa paggamit ng pera ng mamamayan. Ano po, sa anomalyang paggastos ng opisina ng OVP. Ano po, so ngayon maliwanag naman na yan po yung yan yung statement ni Pulong Duterte dito po kay former Senator Leila de Lima. Ano po, yan yung kaya nilang gawin at yan yung kaya nilang sabihin kay former Senator Leila de Lima kasi wala na silang magagawa para pigilan ang paghahain ng mga impeachment complaint laban po dito kay Sara. Hindi na nila mapipigilan mga kababayan ng taong bayan na gustuhin na ipa-impeach etong si Sara. Kaya nga nakakapagtaka bakit yung mga senador ngayon, lalo na yung mga kaalyado ni Sara, bakit kayo nagbibigay ng komento?
Bakit ninyo sinasabi na dapat ninyong tutukan yung impeachment nitong si Sara? Eh kayo yung magsisilbing judge. Kayo yung magsisilbing hurado kung may impeach ba itong si Sara dyan sa Senado or hindi. Dapat mga kababayan, lalo na at etong Senado, yung mga magsisilbing hurado, dapat hindi sila nagbibigay ng personal na panayam nila o personal na opinion po nila or pahayag nila patungkol dyan sa kaso ng impeachment nitong si Sara. Kasi nga, unang-una mga kababayan, sila yung magiging hurado. Eh di kung sasabihin ni Bato de la Rosa na wala namang anomalya at hindi dapat ma-impeach etong si Sara, at kung sasabihin ni Robin Padilla na wag pagtuunan ng pansin yung impeachment nitong si Sara, ibig sabihin pagdating ng Senado, nung usaping impeachment nitong si Sara, magiging bias na agad yung mga kaalyado niya. Ganun ba mga kababayan? Magiging bias na po agad sila kasi sa kanilang opinion, tinututulan na agad nila yung impeachment mga kababayan laban po dito kay Sara.